Pagod. Okay, oh. Kaputo. Bilang ano, kaputo kahoy. Wala na ang isda. Tuna. Yellow pin, boss. Ay, yellow pin. 170 lang, boss. Magkano? 170 lang, sir. 170? Oh, yun pala. Dalawang maliit lang. Ngayon, may challenge tayo ngayon. Ang ating gagastusin lang ngayon na camping ay 500. Talagang 500. So, kasama na dito yung gasolina. So, ngayon magpapakarga tayo. Tingnan natin kung magkano ang full tank natin ito. Ayan, nakapagpakarga na tayo. Umabot ng 170 dito sa Hebron. So, meron tayong sukli na 330. Yan, 330. Yan, pagkakasyahin natin yan. Time check, 6 o'clock in the morning, Saturday na. So, mula dito, ito yung mga niyog. Dito, pwede na dito maglatag ng mga tent. Diyan, sa gitna lang, sa mga gitna lang ng niyog. Huwag lang sa ilalim mismo. So, pwede maghamok. Ang daming pwede paghamukan. Kasi, ang agwat ng bawat niyog ay magkakadikit halos. Yan, dito. Dahil nilinis na ito. Itong property nga to, hindi pa nalilinis yung iba. Pero pag ito ay nalinis, dito, pwede rin maglatag dito ng tent. Konting linis lang dito eh, kung talagang marami kayo. Kami ngayon ay parang 20 plus at ang tent namin ay nasa 15. Or may mamaya ikutin natin, ano? Tingnan natin. So, ito yung bahay ng caretaker. Ayan. And then, dito naman yung pagpasok mo, makikita mo agad ang CR. Kubo lang siya. Simple lang talaga. Ayan, dito tayo. Sobrang lakas ng hangin ngayon. Ayan. Nandiyan yung ibang tent. Pupuntahan natin yan. So, dito muna tayo sa part na to. Ito ay tent ni Camp Mo to. Bago niyang tent. Oh, wow. Forma. Oo nga, no? Bago niyang tent ito, ha. Ang ganda yung forma niya. Pwede itong ibabaw pa.
Sobrang lakas ng hangin. Ito naman ang tent ni Sir Archie. Sir Archie. Ayan. Tulog pa si Sir. Ayan. Ito naman ang tent ng anak ni Sir Molong. Ayan. Lakas ng hangin, ano? Ikot pa tayo. Ito ang tent ni Sir Bebin. Kay Sir Ronel. Ayan. Ang tent ni Ginso. Ayan. So, may kubo dito. Pwedeng gamitin ang kubo. Tent ng kapatid ni Abby. Ang tent nila Gideon. Hello, good morning. Ayan, tulog pa sila. So dito kami nagpark ng mga motor. Ito yung area ng Lavi Well na napuntahan na namin. So katabi lang siya mismo. Ito yung tent ni Sir Ed. Ito naman yung tent ni Sir Jericho. Lahat ay hinahangin talaga. Ito ang harapan ng bahay ng caretaker. So ang tubig na gamit dito ay poso, pero meron siyang pump, motor pump to pump out the water. Meron sila. Kay Sir Ronnie. At ito naman ang tent ni Sir Lito. Pinahiram siya ni Sir Mulong. So ito kay Sir Mulong. Magkatabi kami. Montana ang dala namin ngayon. At meron pa tayong hindi naikutan. Ito naman kay, dito naghamok si Makoy. Yun, kay Makoy yung iba doon. Tapos sa mga kasamahan niya. Ang score na maibibigay ko ay 94%. Sa akin naman, ang score na may bibigay ko dito ay 95%. Huwag lang maglalagay ng tent sa baba sa tabi ng niyog. Kasi baka bagsakan. Sa bandang gitna, safe naman. Ayan. Tapos dahan-dahan, pwede mag-develop ng mga kubo-kubo dyan. At number 1, kailangan nila gumawa ng washing area, lababo, para sa mga pumupunta rito, campers. Ang final grade ng Dinahican Beach Raw Campsite na ito ay 95%. Bagamat tayo ay na-failed sa ating challenge, tayo ay sumobra sa nagastos natin, ay highly recommended pa rin natin ito dahil napakamura lang dito. 50 pesos lang ang overnight camping dito at 20 pesos para sa usage ng water nila. The rest ay wala na kayong babayaran. Napakamura lang. Dapat yung puntahan nito. At dahil nga nung panahon na nagka-camping tayo dito ay low budget tayo, ang moral lesson natin dito ay dry o tagtuyot. Dry season is the longest season, referring to the life of an individual. The struggles we face every single day seems endless. Napakahirap mabuhay tuwing tagtuyot. Maraming naiisip na plano para malagpasan ito. Ngunit parang nagsisimula pa lang, nalulugmok ka na sa kakaisip ng paraan upang matakasan ito. Dito nasusubok ang katatagan mo. Maraming bumibigay kung titingnan mo lang ang paligid mo. Lahat na ng motivations na itatak mo sa isip at puso mo, pero bumabalik pa rin sa katanungang paano ko ba malalagpasan ito?
Buti na lang, may mga taong dumadamay sa'yo, sinasamahan ka sa mga oras na kailangan mo. Kung wala sila, siguro tuluyan ng mabibitak ang lahat ng dadaanan mo. May isip mo na lang na hindi ito permanente. Darating din ang tag-ulan na magpapaulan ng biyayang matagal mo nang inaasam. Tama. Darating at darating sa atin ang panahon ng tag-init. Mabibilad tayo sa gitna ng arawan. Nagiging marupok ang ating mga pagpipilian. Ang mga dating punong nasisilungan ay wala na rin mga dahon. Natutuyo na rin ang mga ilog na dating tampisawan. Sa tunay na buhay, tayo po ay wala nang malalapitan. Muli nating babalikan ang mga araw na nag-aksaya tayo ng mga pagkakataon sa ating buhay. Nawaldas natin ang mga sandali sa mga bagay na walang kabuluhan. Tandaan po natin, tayo ay tao lamang. Nagkakamali, nagkukulang. Nauuhaw sa panahon ng tagtuyot. Yun po ang moral lesson na natutunan namin sa Dinahican Beach Row Campsite. Maraming salamat po sa mga subscribers, viewers at aming mga supporters. Sa mga napadaan po sa channel namin, kung gusto nyo ang content namin ay mag-subscribe po kayo. Pindutin nyo po ang notification bell para po ay updated kayo sa mga darating na video na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Ayan, nagbaon na kami ng aming pagkain. Lunch namin. So, meron kaming mangga. Thank you kay Kuya Dan. Na nag-sponsor ng mangga. Tapos meron kaming ginisang sardinas sa talbos. Yun, ayos. Talbos at pechay. Pechay. Tapos meron kaming bagoong. Special na special. Galing sa aking advisory. Huwag na lang natin buksan.